At dahil 2-2 po ang score ni Grandmaster Wesley So at Grandmaster Fabiano Caruana sa ginaganap na The American Cup 2024 semifinal sa losers bracket, napunta sila sa 3+2 na blitz tiebreak. Dalawang laban po ito, unahang maka 1.5 or 2 points, siya po ang mananalo sa match. Ano ba nangyari? Ayan, na-record ko po ito eh. Laban po nila ng first game, itim po si Grandmaster Wesley. So puti si Fabi, ayan, nagsimula na po. So E4, E5 po ang ginawa. Ayan, Roy Lopez na kung saan Berlin ang pinasok ni Wesley. So Dimitri lang, Bishop lang po sa C5. At kinapture po yung C6. So etong linya to, madalas talunin si Wesley dito ni Magnus. Pero ano po, natalo niya din one time si Magnus, pero mas madalas siyang talunin ni Magnus dito. Anyway, A5 po, ang idea po niyan, ipe-prevent po yung mga idea po na queenside expansion ng white. Kasi may mga C3, B4 idea yan. Plus yung bishop para may tatakbuhan din. In case na tirahan po ng knight B3. Nag-isip agad si Fabi at nag-knight C5 hitting the pawn na didepensahan ng mabilisan ng queen E7. Bishop E3, pinapalit naman po yung bishop. According to engine evaluation, this is just equal. Ayan, so may pagka-drawish daw po ang position na ito. Nag F6 lang. Ayan, ganyan talaga yan, solid. Tapos yung knight sa D7, umiikot yan minsan sa F8 eh. Tapos magna knight E6 eh. O kaya knight G6. Ganun po yung ikot na ginagawa niyan usually. Si Wesley So naman, pwede siya mag-castling sa king side. Medyo dinedelay niya lang kasi minsan nagka-castling siya sa queen side yan. Kahit ganyan na yung pawn structure niyan eh. At medyo lumalaki na ang lamang ni Wesley. 30 seconds na po, mahigit. Hindi makatira si Fabi. Nag-queen lang po sa may D2. Pinipressure po yung pawn sa A5. Wesley So, anong gagawin? Baka mag B6 to defend? Itulak ba yan? A4, nag-B6 na nga. Okay. B6 lang po para depensahan. Solid ang approach ni Wesley. Nag A3, intending to go B4 yan at some point. Kasi baka maisipan pa ni Wesley mag-castling sa queen side, bobombahin. Anyway, Wesley So, magka-castling na kaya sa king side? Alanganin na yung queen side ata dito eh. Nag-queen lang po sa may F7. Ayaw pa rin mag-castling ni Wesley. Ano yan? I-atras niya yung bishop pag nag B4, ganun ba gagawin yan? Grabe inatras nga yung bishop, pero ang tanong libre po yung pawn sa may A5 ba? Bakit binibigay yan? Ayan, the one pawn down si Wesley. Pero double isolated naman, kaya okay lang siguro. At according to engine, slightly better ang puti sa posisyon pong ito. Lamang daw po ang puti Nag-castling na. Ayan, napilitan na mag-castling po sa queen side. Si Nipor naman ni Fabiano Caruana ito. Binubuksan niya po yung queen side ng gusto kasi one pawn up siya dun So, knight C5 lang. Pwede mag-knight B3. Ayan, mapuport po yung queen at yung tore. Kaya tumira po na queen C3 na malinaw. Biglang naging okay ang posisyon ng, ng block. Bakit? Ang threat po niyan is kakainin yung B5 tapos malilibre yung kabayo. Ang tanong, saan pupunta yung kabayo? Tumakbo lang po sa may E6. Kasi kakainin yung B5 Nag-D4, talagang binubuksan yung gitna. You need to do something na mabuksan ng tuluyan yung queen side kasi may pass pawn doon. Saka nandun yung pawn advantage siya kahit papano kinapture lang yan. Alright, binahin ng kabayo. Kinain, nagkainan. One pawn down pa rin si Wesley So dito, pero again, double isolated naman yon. So tingnan natin ano ang gagawin ni Wesley. Lamang na sa oras si Fabi bigla 3+2 po ang time control. 3 minutes plus 2 seconds increment. Si Ni5 umatras. Okay. May kain na sa B5 Pwede ba C6 lang? Pag C6 ba to?
B4. Eh, di kakainin yan. Ibig sabihin, 1 pawn down, nawala yung double isolated. Pero ang lakas ng B4, pwede kasi C5 yan eh. Tapos protected pass pawn kung tawagin. Yung ano na yan, yung pawn na yan na nasa B4. So, bishop A6 muna. Okay, pinin yung pawn. Para hindi may tulak na tinirahan ng rook C1 at mukhang kailangan na pong i-C5 yan. Kasi i-C5 ng white yung pawn later on pag hindi sinipa. Ay, hindi pa pala pwede, nakapin pa yung reyna. Kaya nag-queen E6 lang, hitting the pawn on E4. Baka mag-F3 to defend. Nag-iisip si Fabi dito. Last na minute na lang ang oras ni Wesley So. Mali daw yung Queen E6 eh. Bakit kaya ano? Medyo mabilis po yung time kaya hindi ko na muna ibabalik. Mamaya na lang natin re-reviewin. Babalikan natin bakit mali yan. Analyze natin ng konti. At ayan na nga po. Dahil siguro dyan. Binigay lang yung pawn eh. Hindi dinipensahan, no? O di na nabawi yung pawn. Nabawi yung pawn. Hindi po pwedeng kainin yung B4 kaya nag-F3 yan kasi may C5. So inaatake yung reyna ngayon. Saan pupunta yan? Queen F5. Ewan Queen F5 para pag gumano yung bishop mag-C5. O pwede din ba Queen F5 nga? Queen E5 din kasi pwede. Pero Queen F5 ang tinira. Saan pupunta yung bishop? Umatras lang sa F2 and then mag-C5 na siguro si Wesley So dito. Ayan na nga, nag-C5 kasi isi-C5 yan eh ng puti pag hindi itinulak eh. At least na stop yung C4, depended na po yung B4, equal ng pawn. So engine evaluation po, very equal ang position. Very equal ang position. Opposite bishop pa, yung chance ang matabla nito napakalaki. Ay, pumasok lang Teka lang. Parehong may tigalawang pass pawn yung kay Wesley connected. Pero as of the moment, paano mo didepensahan yung C5 na nakahang? May idea pa na D6 maitutulak yan. Nakipagsabayan blues lang, no? Dinepensahan ng Rook C8. Question mark, mali daw. Bakit kaya? Rook C1, mali din. Equal ang laban. Titingnan natin bakit mali yun, pero wala nang oras kaya hindi natin ibabalik ngayon yan. Nagpasingaw lang po si Fabiano Caruana. Pasingaw lang pala si Wesley, hindi si Fabi. Parang sila nagpasingaw. Anyway, anong gagawin dito? Last na minute na lang si Fabi pero 17 seconds si Wesley. Nakakabato, grabe. Pero opposite bishop, pareho silang may pass pawn. Nag-king move lang. Kailangan tumira lang na mabilis si Wesley. 14 seconds on the clock. Inatake yung reyna, tumakbo. Teka lang, hindi siya sure kung saan niya ilalagay. Doon, umatras. Umatras po siya sa may B2. O B7 pala yan. Ano na? Bishop, binantayan. Ilalagay sa C3 yan. Malamang ilalagay sa C3 siguro. Kaso mapapalit yung tore. Kaya inatake muna yung reyna. Tatakbo yan. Uy, blunder. Nilipat. Grabe. Kasi DGT board po yan. Live sila naglalaro eh. So, inaangat-angat niya yung pyesa. Hindi pa official move yun. Pero nilalapag niya. Hindi niya naman binibitawan. Kaya naibabago niya pa. Ayan, chinag po siya. Tumakbo. Uy, may threat po sa Rook B1. Kaya umatras yung tore. Panic time na ito. Manic time na ito, pumunta lang ng Queen C3, inatake na naman, umatras, bumalik, ayan, kasi may Rook B8, kailangan depensahan niya, kundi madadali yung reyna. Tumira lang po ng Queen E7, tinulak lang yung pawn, ay, nag-Rook B8, good move, pero kinapture lang ni West, binigay yung reyna, ang kagandahan, may pass pawn. Paano mo pipigilin yung pass pawn? Yan ang malaking tanong. Walang oras si Bobby, 11 seconds, 10 seconds on the clock. Anong tira dito? Equal lang daw. Blunder daw yung king move. Tinulak lang ni Wesley yung pawn. At mukhang madidepensahan dahil dyan. Ayan, no? Naku po, na-stuck na yung queen. Winning na si Wesley. Biglang bumaligtad na. Ayan na, lumapit pa yung king. Oy, pababagsakin yung pawn. Hindi madidepensahan niya kasi kahit depensahan ng reyna, kakainin lang tapos magpupromote ayan, kinain, walang magawa. Rook D6, Rook B6, ayan. Dahil ang threat niyan, Rook D1, ubos. Panalo pa si Wesley So. Grabe, walang depensa. 2 seconds, 1 second. At
naubusan na ng oras. Naubusan ng oras, grabe yun. Napaka-exciting na laban nun mga sir. Silipin natin kung anong nangyari ha. Kasi kanina hindi ko binabalik-balik dahil wala na pong oras eh. Ito yung tinatawag nilang Ruy Lopez Burley na kung saan napunta po sa exchange variation na kinain lang po yung C6 eh. Okay? So, ayan po yung nangyari. Very solid. Umatras lang dito. Lamang daw po ng konti ang itim dito. Ang tamang tira daw po Queen C3 instead of C4. Pero C4, napakaganda din naman eh. Eto mali. Dahil pwede pala dyan, kakainin lang. Eto, kaya mali yung sinabi kanina. Capture lang pala yan. Tapos Rook FC1. Oh, may threat na ganun pa rin. Yun ang magandang approach. Pero ang pinili nga is nag-Queen C3 na kung saan mali. Alam niyo kung bakit mali? Tatakbo yung kabayo. Ang ginawa ni Wesley, Knight E6. Pero dito daw ang maganda, bawim-bawi na yung pawn. Yun pala maganda. Anyway, ang ginawa po, nag-Knight E6, nag-D4, kinapture po yan, Knight takes, capture takes, and then C5, good move. Ang tinira ni Wesley na yan, nag-Bishop E3, and then B4, good move na naman. Kinapture, tinakes, and then Queen B3 na tinira ng Bishop A6, nag-Rook FC1, and then Queen E6, mali. Kasi pagka Queen E6, tama po yung ginawa ni Pabi. Knight D3 lang. Pagka Queen takes, nako po, dito nagkamali si Wesley. Kasi ang pinili niya Knight C5 eh. Ang pinakasimple, C5. Bakit? Check po yan. Eh pag nag-king move ka, Knight takes B4. Ayun. Yun pala ang maganda. Medyo maiilang ka lang kasi meron pong Rook B8. Kala mo babagsak. Pero titirahan lang daw ng simpleng Rook AB1 eh. At wala nang pandagdag atake. Ang sunod na tira mo, gagalaw mo na lang yung reyna mo. Oh, one pawn up na malinis daw, pass pawn to. Oh, may pressure lagi doon. Pagkagalaw ng reyna, may pressure, may tutulak na eh. Yung pala ang tira. Okay, anyway, nag-Knight C5 mali kasi Bishop takes C5, Bishop takes C5, Rook B8 at na-equal dahil opposite bishop eh, tapos pareho may pass pero dependent nila pareho yung pass po na yan. So nag F3, Queen F5, Bishop F2, C5 na. Pagka C5, Rook D1, nag Rook D8 kasi papasok yan, binantayan. Nag Rook D5, kinapture takes, and then tumira ng mali si Wesley So dito. Nag Rook C8, nakita niyo yun, namuti. Bakit? Ang tira pala dyan, D6 with a check. Pag C5, capture ka lang, de one pawn up, tapos may pass pawn na dalawa. Yung pala yung tira, no? Eh, pag nag-king move ka, grabe na, exact. Pakita ko na nga lang, ayan, no? Pag nag-king move ka, Rook E1 lang, ang bilis nito. Mas mabilis to. Hindi mo maiwanan to basta-basta babagsak eh. May mga ganun pang ata yan eh. O, dalawa na yung pass mo na kailangan bantayan. Tigalawan naman sila, pero yung kay Wesley, medyo hindi ganun kalakas. Balik po natin sa nangyari. Kasi ang ginawa, Rook C1, then nakapag C4. At dahil doon, napabagsak yung D-pawn, na pass pawn. Anyway, equal lang pawn, equal po ang evaluation. So, H3, passing on sila pareho. Nag-Queen E1 lang, King H7, nag-Rook D1, Queen B7, nag-Bishop D4, Rook D8, nag-Rook B1, Queen C8, and then nag-Queen C3. Nag-Rook D6, tumira po ng Queen C2 check, tumakbo, tapos Bishop A7. Gusto pong Queen listen si Wesley na nag-Rook D8, Queen C3, and then inatake yung reyna, tumakbo sa E1, bumalik sa D8, nag-Queen E7, tinulak ni Wesley yung pawn, at nag-Rook B8. Good move daw, pero sabi ng engine, good move man yan, o excellent move pala ang tawag dyan sa question mark. Brilliant move naman yung pinawalan ni Wes. Brilliant move kasi pagka takes, may pass pawn, 2 pieces for a queen. Ito daw po ay tabla. Pero, kailangan makita ni Pabi yung tamang tira. Yung tamang tira po ang hirap makita. Alam niyo kung ano, 18 seconds na lang siya. Queen D6. Yan ang tamang tira para makatabla. Atakado to, atakado yun. O, walang depensa yan ng sabay, kundi chumek ka na lang. Pagka-check mo, magkiking move. Ba't yung block yung ititira ko? Saka mo itutulak. Ayan. Bakit po yan tabla? Kasi kakainin mo lang ito. At ipapapromote mo siya, babagsak po sa perpetual check. Ayan o. Tabla po yan. Paulit-ulit ang check. Hindi na mauubos ang check yan.
Ayan, kahit po mag F5 ka, kain pa rin. Kahit pag G6 ka, check pa rin. Ayan, tabla po talaga. Yan ang paraan para makatabla na hindi nakita ni Fabi. Kasi wala nang oras, 18 seconds eh. Nag-king mo, pwede tinulak at pagka ganun, ayan, madali na po ito. Ayan, oh, madali na yan. Kasi, anong gagawin ng queen mo? Ito yung alis siya, tutulak yan. Oh. So, kahit gumanito ka pa eh, huling, atake, pagkatakbo mo, promote with a check eh. Kahit ibigay na po yung bishop. At dahil dyan, panalo si Wesley. At alam nyo ba nangyari? Game number 2. Actually, nirecord ko din. Pero, wag na nating i-analyze masyado. Wesley So, natabla niya. Actually, winning po si Wesley. Nabla niya na lang kasi tabla kailangan. Time pressure si Wesley dito po sa part na to. Ayan, tingnan nyo po yung oras Ayan, oh. 8 seconds, 5 seconds, naku pa, nakakaba, 6. Ayan, gumanon, winning ito eh. Kinapture, 4 seconds, tumira siya dyan, 1 segundo na lang siya kung pinanood nyo ng live. 1 segundo siya nung tumira siya. Nakakaba, muntik pang matalo sa oras. Panalo to, mamatiin yan, ganon. Maraming way. Kaso, may simple draw, Knight C8. Ayan, oh. Bakit? Saan pupunta? King D7, Knight lang po dyan. Pag pumunta ka dito, mati ka sa Queen C8. Kaya pabalik-balik na uwi sa tabla at dahil tabla na lang kailangan ni Wesley, yun na nga po ang ginawa. Of course, kung kailangan manalo niyan, pipilitin yan. No need to take risk kasi nga draw lang is enough to win the game. At dahil doon, Wesley So pupunta po sa finals ng losers bracket. Ito matindi. Alam niyo kung sino ang kalaban niya? Yung tumalo sa kanya. Kaya napunta siya sa losers bracket na si Robson na tinalo ni Levon Aronian. Abangan natin yun. Interesting. Makabawi kaya si Wesley o masuki card na siya. Anyway, muli ito mo yung Coach Billy Master Daniel Couso. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Bye-bye po.